Kumusta na? Welcome sa channel. Isipin mo, gigising ka ng maaga, uuwi ka ng pagod, mag-o-overtime ka. Ibibigay mo ang lahat. Pero after 5 years, bakit parang survival mode ka pa rin? Ito ang masakit na katotohanan. Hindi automatic na yumayaman ang masipag. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit maraming hardworking people ang hindi umaasenso financially. Kaya pakihit mo na yung subscribe button kung hindi ka pa nakasubscribe, pati na rin ang like at share buttons. Salamat. Sabi nila, magsipag ka lang, yayaman ka. Pagbata tayo, ano ang sinasabi sa atin? Mag-aral ka na mabuti, magsipag ka, huwag tamad. Sa bahay, sa eskwela o sa simbahan, iisa ang mensahe. Ang sipag ay daan palabas sa kahirapan. At naniniwala tayo. Bakit hindi? Nakita natin ang tatay nating madaling araw pumasok sa trabaho, ang nanay na nagtitinda pa pagagaling sa opisina. Nagsipag sila, mahal natin sila, kaya naniniwala tayo sa sinabi nila. Ayon sa International Labor Organization o ILO, ang mga Pilipino ay isa sa may pinakamahabang oras na nagtatrabaho sa buong Asia. 43 hanggang 46 oras sa isang linggo. At kung isasama natin ang mga sideline, overtime na walang bayad, siguradong mas mahabang oras pa. Pero sa kabila nito, mahigit 26 milyong Pilipino ang nasa poverty pa rin. Kung totoo ang magsipag ka lang, yayaman ka, bakit ganito pa rin karami ang mahirap? Ang hard work, it builds income, hindi wealth. Ang income at wealth ay magkaibang bagay. Ang income ay pumapasok kapag may trabaho o pinagkakakitaan ka. Ang wealth naman ay nananatili kahit hindi ka nagtatrabaho. Ang hard work ay nagbibigay ng income, pero ang wealth ay nangangailangan ng sistema, ng tamang investment, ng tamang proteksyon, ng tamang oportunidad. Ang isang tao ay maaaring may mataas na sweldo o income, pero merong zero wealth. Bakit? Kasi lahat ng pera niya napupunta sa bills, sa pamilya, sa buhay. Walang natitira para mag-grow. Parang isang balde na may butas sa ilalim. Punuin mo man ng tubig, mauubos lang lahat. Lahat palabas, sa expenses, sa dependents, at sa emergencies. Hindi masama ang pagsisipag. Kailangan natin ito. Ang tiis, ang diskarte, ang tiyaga, survival skills yan na mahalaga. Pero ang problema ay ginagawa nating solusyon ng isang bagay na dapat ay pansamantala lang. Puro na lang diskarte. Ang sagot sa isang sistema na dapat ay nag-aalok ng tamang sweldo, tamang oportunidad at tamang proteksyon sa mga manggagawa. Sino ba talaga ang dapat sisihin kung ikaw ay nagsisipag, nagtatrabaho ng maaga, natutulog ng late, pero hindi ka pa rin umuusad? Hindi ikaw at ang ugali mo ang problema. Ang problema ay ang sistema na ayaw kang payamanin. Ang minimum wage sa NCR ay halos 650 pesos kada araw. Sounds okay, di ba? Pero kung i-compute mo, buwanan, mga 13,000 to 14,000 lang. Tapos babayaran mo ang renta, pagkain, pamasahe, kuryente at tubig. Wala nang natira. Zero savings. Ayon sa mga pag-aaral tungkol sa living wage sa Metro Manila, para mabuhay ng may dignidad, dapat ay higit 1,200 pesos sa isang araw ang kita. Halos doble yan ng minimum wage. Kung kalahati lang nito ang ibinibigay sa'yo, paano na ang dignidad mo? Kahit masipag ka, ang pasweldo mismo ay hindi dinisenyo para ikaw ay makaipon. Hindi ka tamad, kulang lang talaga ang ibinibigay sa'yo. Sa isang sakit, nauubos ang lahat ng ipon.
5 taong kang nag-iipon, meron ka ng 50,000 na naitabi. Kapag may nagkasakit sa pamilya mo, isang hospitalization, wala na ang lahat sa loob ng 1 linggo. Ayon sa PhilHealth data, kahit miyembro ka ng PhilHealth, maraming ospital ang nagre-require ng out-of-pocket payments na 10,000 hanggang daan-daang libo depende sa sakit. At ang karamihan sa mga Pilipino, walang health emergency fund. Paano ka nga naman mag-iipon ng emergency fund kung kapituko ka na sa sweldo? Narinig mo na rin ba ang salitang ENDO? End of contract. 5 buwan ka nagtatrabaho sa isang kumpanya, tapos biglang hindi ka na i-renew. Wala kang regularization, wala kang benefits, wala kang SSS contribution mula sa employer. Ginagawa ito ng mga kumpanya para maiwasan ang batas na nagbibigay ng proteksyon sa regular na empleyado. Milyon-milyong Pilipino ang nagtatrabaho, ngunit walang seguridad. Walang lumalaking benepisyo, walang tunay na career ladder. Nagtatrabaho ka ng tapat, pero ang sistema ay hindi dinisenyo para ka maging permanente. Tingnan natin ang mga tindera sa palengke, ang tricycle drivers, ang construction workers sa araw-araw. Ang karamihan sa kanila ay nasa informal economy. Walang regular na employer, walang mandatory na SSS, walang retirement fund na lumalaki, walang pensyon na aasahan. Kapag matanda na sila at hindi na kaya ang katawan, sino ang aasikaso sa kanila? Sino ang gagastos para sa kanila? Ang anak? Paano kung ang anak ay may sariling pamilyang inaasikaso? Eto pa, ang mahirap ay nagbabayad ng mas malaking bahagi ng kanilang kita sa buwis. Hindi sa income tax, kundi sa consumption tax. Ang value-added tax o VAT ay 12% sa halos lahat ng bibilhin o babayaran mo. Sa pagkain, damit, pati na utilities. Kung ikaw ay mayaman, ang 12% VAT sa isang buwan ay maliit na bahagi ng iyong kita. Pero kung ikaw ay minimum wage worker, ang 12% na yon ay napakalaking parte ng iyong 14,000. Iisa ang rate, pero hindi pantay ang epekto. So, lahat ng ito, mababang sweldo, walang healthcare safety net, ang ENDO, walang social protection, at ang VAT, ito ang sistema na nakapaligid sa iyo araw-araw. At ano ang solusyon ng maraming Pilipino sa sistemang ito? Umalis ng bansa, ang maging OFW. Ang OFW, bayani ng ekonomiya, biktima ng sistema. Bawat taon, ang mga OFW ay nagpapadala ng mahigit $36 billion pabalik sa Pilipinas. Para ma-visualize mo yan, halos 8% ng buong ekonomiya ng bansa ay nanggagaling sa pera ng mga tao na malayo sa kanilang pamilya. Iniwan ng tahanan para magtrabaho sa ibang bansa. Tinawag silang bagong bayani. Isipin mo ang isang tao na nagdidesisyon na mag-abroad. Exciting, di ba? Mas malaking kita, mas magandang kinabukasan. Pero kailangan ng pera para sa placement fee. Maaaring 50,000 hanggang 150,000, depende sa destinasyon. Ang gasto sa medical clearance, documentations, at syempre, bagahe. Kung walang ipon, humihiram sa 5-6, sa pamilya, sa bangko. Bago pa man lumipad, may utang na siya. Ang unang ilang buwan ng sweldo sa abroad, para lang bayaran ang utang bago pa siya makauwi. Ang OFW dream ay bahay para sa pamilya. Kaya bumibili mula sa mga developers ng subdivisions at condominiums. Malaki ang nakukuha ng mga developers na ito sa OFW money. Siyempre, utang ito na may interest na aabutin ng 20 to 30 years na bayaran. Yung mayaman ng bangko, yung mayaman ng developer. Ang OFW,
nagtatrabaho pa rin sa abroad para mabayaran ang mortgage. At magkano ang natitira para sa tunay na wealth building? Madalas zero. Pero hindi lang pera ang pinag-uusapan natin dito. May presyo ang pagiging OFW na hindi mo mababasa o makikita sa remittance slip. Ito ang presyo ng pagiging absent para sa pamilya. Hindi nasusubaybayan ng mga anak. Ang asawa na nag-iisa sa lahat ng desisyon, ang OFW mismo, nalulungkot sa ibang bansa, nakikipaglaban sa homesickness, minsan sa abuse ng employer, minsan sa kultura na hindi niya nauunawaan. Ayon sa mga pag-aaral sa OFW mental health, mataas ang rate ng depresyon at anxiety sa mga manggagawang nasa abroad. Pero sino ang nagsasalita tungkol dito? Tahimik tayo kasi sacrifice daw ito. Normal daw. Hindi normal ang lumayo sa pamilya para mabuhay. Ang normal sana ay may trabaho sa sariling bansa na may dignidad at sapat na kita. At ano ang nangyayari kapag umuwi na ang OFW pagkatapos ng maraming taon? Wala siyang trabahong naghihintay. Ang skills niya ay para sa abroad. Caregiving sa Israel, construction sa Qatar, domestic work sa Hong Kong. Sa Pilipinas, minimum wage pa rin na naghihintay. Tapos ang pamilya, sanay na sa padala. Ang lifestyle ay naka-adjust sa OFW income. Kapag tumigil ang padala, problema ulit. Kaya ang solusyon, mag-abroad ulit. Mas matagal, mas malayo. Hindi mali ang maging OFW. Para sa marami, ito ang pinakamakakatwirang desisyon sa isang sistema na tila walang solusyon. Ang solusyon sa poverty ay hindi dapat umalis ng bansa. Ang solusyon dapat ay sapat na trabaho, sapat na sweldo, sapat na proteksyon sa ating sariling bansa. Hanggat hindi maayos ang sistema na nakapaligid sa atin, kabayan, kailangan mo pa rin kumilos. Responsibilidad mo pa rin ang kinabukasan mo. Hindi lang ang sistema ang kalaban natin sa pag-asenso. Minsan, tayo rin ang gumagawa ng mga bagay at mga desisyon na nagiging sagabal sa ating sariling pagyaman. Thank you for watching. Please share the video sa mga kilala mong masipag or mga OFW. Paki-like na rin ang video and don't forget to subscribe to the channel. See you in the next one.